Praise the Lord. Amen. Narinig po ninyo ako? Amen. Linaw po ba? Amen. Okay, praise God. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Sa unang aklat ng Samuel, chapter 1, verse 1 to 20. Basahin po natin sabay-sabay. Babasahin ko po sa Tagalog. In 1 Samuel chapter 1 verse 1, may isang lalaking taga Ramateyang Supim sa lupaing mabulol ng Ephraim na ang pangalan ay Elkanah, na anak ni Jeroham, na anak ni Elio, na anak ni Toho, na anak ni Sok, na taga Ephraimita. Siya'y may dalawang asawa, ang pangalan ng isa ay Ana at ang isa naman ay si Penina. Si Penina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. Ang lalaking ito ay pumupunta taon-taon mula sa kanyang lungsod upang sumamba at maghandog sa Panginoon sa mga hukbo si Shiloh. Na doon ang dalawang anak ni Eli na si Hopni at si Pinihas ay mga pari ng Panginoon. In verse 4, kapag dumarating ang araw na si Elkanah ay naghahandog, ay kanyang binibigyan ng mga bahagi ni Penina na kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng dobleng bahagi sapagkat minamahal niya si Ana kahit na sinarhan ng Panginoon ang kanyang bahay bata. Siya ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya sapagkat sinarhan ng Panginoon ng kanyang bahay bata. Gayon ang nangyayari taon-taon. Tuwing pupunta siya sa bahay ng Panginoon ay ginagalit niya si Ana, kaya't si Ana ay tumangis at ayaw nang kumain. Sinabi ni Elkanah sa kanyang asawa, Ana, bakit ka umiiyak? Bakit ka hindi kumakain? At bakit nalulungkot ang iyong puso? Hindi ba ako'y higit sa iyo kaysa 10 lalaki, sa 10 anak? Tumindig si Ana pagkatapos ng sila'y makakain at makainom sa Shiloh. At noon si Elo ay pari nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. In verse 10, si Ana ay labis na nababagabag at nananalangin sa Panginoon. Tingnan natin, yung verse 10, si Ana ay labis na nababagabag at nananalangin sa Panginoon. Ngunit gumawa ng ganitong panata, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titignan ang aking pagdurusa, ang iyong lingkod, ay alalahanin ako at hindi kakalimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkalooban ng iyong lingkod na anak na lalaki, aking ibibigay isa sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Habang siya'y patuloy na nanalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Si Ana ay tumingin na nanalangin, tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig, kaya inikala ni Eli na siya ay lasing. Kaya sabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak. Ngunit sumagot si Ana, sabi niya, hindi Panginoon ko, ako'y isang babaeng lubhang naguguluhan. Hindi ako nakakainom ng alak o umiinom ng nakakalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Huwag mong ituling ang babaeng hamak ang iyong lingkod sapagkat ako'y nagsasalita mula sa aking malaking pagkabalisa at pagkayamot. Nang magkagayon, sumagot si Eli at sinabi, humayo kang payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ang Diyos ng Israel ang kahilingan na idinudulog mo sa Kanya. At sinabi niya, makakatagpo nawa ang iyong lingkod, ang biyaya ng iyong paningin. Sa gayoy magpatuloy ang kanyang lakad, ang babae at kumain, at ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. Praise God, purihin ng Panginoon, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, muli Panginoon sa araw na ito, kami po ay lubusang nagpupuri, dinadakila ang iyong pangalan Panginoon.
At salamat sa Panginoon sa iyong presensya sa araw na ito. At nawa po, O Diyos, ay buksan mo ang aming mga puso upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay maunawahan po natin. As your preacher today, Lord, we ask the ministry of the Holy Spirit to give us the clarity, to give us wisdom and courage, Panginoon. And Lord, today, buksan mo po ang bawat puso po namin at nawa ang iyong mga salita ay patuloy po namin maintindihan at maipasok sa aming puso, Panginoon, upang sa araw na iyon, Panginoon, na yung mga salita na amin pong mapakinggan ay patuloy po namin maipamuhay sa araw-araw, Panginoon. Lord, nawa maging to Lord Jesus Christ, Lord, let your shine upon us today, Lord, and let your word today be a blessing to all of us, Panginoon. We ask in the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Glory to God. Tayo na po ay makakaupo. Okay. Last week ay pinag-aralan po natin tungkol sa about prayer, si Kuya Ed, how to become, magkaroon ng effective prayer, kanyang tinuro. At today ay pag-aralan din po natin ang buhay ni Hana. Patungkol din po ito sa kanyang panalangin sa ating Panginoon. So, it's all about prayer ang ating topic for today. And okay. So, ang mensahe natin ay mababasa po natin. Ang mensahe po natin is God, remember your tears, the transforming power of desperate prayer. God, remember your tears, the transforming power of desperate prayer. Makita natin si Hana, very desperate siya. Kung titignan po natin yung story in the book of Samuel. Pero titignan muna natin yung historical background and context in the book of Samuel. Well, in the book of Samuel, makikita natin, in the Hebrew Bible, iisa lang po yan na book. Hindi siya 1 Samuel, hindi siya 2 Samuel. In the Hebrew book of Bible, one book only. They call it the book of Samuel. Amen. So yun po yung historical background na. And there are three main characters na makikita natin in the book of Samuel. The first is Samuel, the second is Saul, and number three is David. Well, Saul is the first king of Israel, and David is the second king of Israel. And Samuel, they call it, kita natin, he's a prophet, he's a judge, he's a prophet and a judge. And the book of Samuel, makikita natin, it's between the book of Judges and the book of Kings. It is the transformative figure na kung saan ay in the next chapter, in the next book, makikita natin na naghahanap sila ng hari. And, well, makikita natin yung istorya in the book of Samuel na merong plano ng Diyos sa buhay po ni Hana. May plano ng Diyos. At itong plano ng Diyos na ito, there comes a time na pagkalooban siya ng isang anak na ang pangalan niya ay si Samuel. And Samuel was, isa sa mga figure in the Old Testament. Aside from Samuel, King David, King Saul, these are the three main characters. And makikita rin natin na sabi nga nila, ang book of Samuel ay hindi daw isinulat ni Samuel. Because makikita natin in 1 Samuel chapter 25 verse 1, dito nakita natin na namatay si Samuel. In chapter 25. So, unknown po yung author ng book of Samuel. And it was written about 1100, 1100 before Christ. So that was the historical background ng the book of Samuel. And sabi nga doon,
ang ating tema ay God, remember your tears, the transforming power of desperate prayer. Makikita natin na dito sa aklat na binasa po natin, na merong, tingnan natin yung father and mother ni Samuel, which is si Elkanah at saka si Hannah. Yun yung kanyang nanay at saka tatay. Pero makikita natin in the story na si Elkanah ay may dalawang asawa. Si Penina at saka si Hannah. Si Penina din, nagkaanak siya, pero kay Hannah, he was infertile or sinarado ng womb nung paanakan ng ating Panginoon. Amen. So, we will see that yung panalangin ni Hannah ay very great. Makita natin na meron siyang vow na ginawa habang siya ay nanalangin. But, unang-una, tignan muna natin in such a way tungkol sa prayer. Bakit po tayo nananalangin? We need to pray in such a way that we will see the result. Di po ba? Nanalangin tayo kasi gusto natin, Lord, pwede ba mga panalangin natin, maaaring financial, maaaring spiritual, emotional, family problems, ano man yung hiningi natin sa Panginoon, ay gusto natin magkaroon ng resulta. Di po ba? At kapag tayo ay nananalangin, sabi niya, we need to pray in such a way that we can really move mountains. Di ba? Sabi ng Panginoon, kung ang bundok na ito pwede mong ilagay sa dagat. Ngayon, ang tanong is, can we really move mountains through our prayers? So, today, one way we can do is through the effective prayer. Ano ba yung pinaka effective na pananalangin natin sa Panginoon? Sapagkat, alam niyo po, marami pong tao na nananalangin sa Panginoon, pero hindi sila naniniwala na sinasagot sila ng Diyos. Di po ba? Nananalangin lang sila, pero they don't believe that God will answer them. Many people are praying, but deep inside, sabi nga doon, they do not believe that God will answer them. Sa kanilang kalooban, nanalangin lang sila, pero hindi sila, pagkakalam nila sa sarili nila, hindi sila sasagutin ng Diyos. Their prayer is just so wishful. Paano bang mga prayer ko? Ito yung prayer ko, ito yung mga i-list down ko sa Panginoon. Pero they don't believe that God will answer them. So today, mga kapatid, in the book of Samuel, in chapter 1, verse 1 to 20, there is a big idea kung ano itong idea na to. Ang big idea natin is God hears the prayers of the brokenhearted and transform our deepest pain a testimony of His faithfulness. Nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin, lalo na yung mga nabibigit ang lubha. And dun, sa mga panalangin natin ito, it will transform yung nararamdaman natin, yung pain na nararamdaman natin into a testimony kung gaano katapat ang Panginoon sa buhay natin. Ayan si Hannah na manalangin. Okay. Punta tayo po sa verse 1 and 2. Now there was a certain man from Ramatayim Sukim, the mountains of Ephraim. His name was Elkanah, the son of Jeroboam, the son of Elijah, the son of Tohu, the son of Suk, an Ephraimite, and he had two wives. One was Hannah, and the other was Penina. Penina had children, but Hannah had no children. So,
In the beginning, mga kapatid, ang Panginoon, kapag siya'y tumatawag ng mga pangunahing mga tao o pangunahing mga leaders during the Old Testament, hindi siya nagtatawag ng, hindi niya ginagamit yung kanyang sarili, hindi niya ginagamit yung mga angels, but ginagamit niya, there was a certain man. So ginagamit niya yung isang tao to do his work. To find a certain man and work through him. Sa pamagitan ng taong ito ay gagamitin ng Diyos sa kanyang mga plano sa Israel. And you know, si Elkanah, sabi nga doon, he was a Levite. Isa siyang lineage ni Levita. He is called Ephraimite because of his family tribe in Israel. So, nakatira siya kasi in between those boundaries of Ephraim. So, kaya tinawag siyang Ephraimite. Not because he was not a tribe of Ephraim, but he was living inside the city of Ephraim. So, si Elkanah, makikita natin, merong dalawang asawa. Si Penina at si Hana. Si Penina, meron siyang 10 anak. At si Hana, wala siyang anak. So, wala siyang children. Nung panahon na yan, mga kapatid, according to the culture, kapag ang asawa mo ay hindi nagkakaanak o yung infertility, tawag doon, merong karapatan yung asawang lalaki na maghanap ng iba. Yun ang kultura nila. Kaya siguro, nung time na yun, nakita niya hindi na nagkakaanak si Hana, nung naghanap siya ng isa pang mapapangasawa niya. At ang pangasawa niya na si Penina at nagkaroon sila ng 10 anak. Di mo ba? But, mga kapatid, polygamy in the ancient world is characterized by conflict in the families in the Bible. So mga kapatid, pagka merong isang lalaki, nagkaasawa siya, 1, 2, 3, there is always a conflict in the family. At hindi yan pinapayagan ng Panginoon ng tinatawag nilang polygamy, ang maraming asawa. Ang sabi ng Panginoon, marriage is as one wife and one husband and become one. So, yun yung turo ng Panginoon. But in the culture, yung panahon na yon, yung kultura nila, pwedeng maghanap ng mapapangasawa, but it is a sin against God. It is a sin against God about the polygamy. So makikita natin na there was a competitive relationship between the two. Siyempre, siguro makikita natin si Penina, meron siyang 10 anak, si Hana walang anak. So there is a competition between inside the family. Kaya na makikita natin dito sa istorya na lagi niyang kinukutya si Hana. Siguro yung si Hana, makikita natin yung kanyang nararamdaman, yung sakit ng kanyang kalooban. Di po ba? So, okay, we go to ayaw gumalaw yung okay. Slideshow ba na? Sorry ko, isa lang. Ayaw gumalaw yung So, in verse 1,
makita natin na Hannah was a woman of faith living in the spiritual darkness. Makikita natin na si Hannah, puno-puno yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Pero yung kanyang kalooban, talagang punong-puno siya ng, masakit yung kanyang kalooban. He was married, sabi doon, to a man who loved her but she was barren. Si Elkanah, mahal na mahal niya si Hannah. Talagang, sabi nga niya, he give them double portion. Talagang sobra yung pagmamahal ni Elkanah kay Hannah. But, ang problema kay Hannah, wala siyang anak. She was barren. And sabi nga doon in the culture of Israel, barrenness was a curse. Sumpa. And it is a sign of God's disfavor. God's disfavor. To make it worse, sabi niya, makikita natin sa istorya na yearly, time to time, tinotorment niya si Hannah. Talagang pinapahirapan niya kung anong mga sakit na pananalita ng marinig ni Hannah. Talagang sobra. Di po ba? Parang year after year, she went and came home empty. So si Hannah, from time to time, yearly pumupunta sila sa Shiloh to offer sacrifices or peace sacrifices. But Hannah, story does not end in tears. It ends in triumph. Today we will learn 3 things from Hannah's prayer. Yeah. Number 1 is pour out your pain to God honestly. Number 2 is trust God with the outcome. And number 3, keep your promises when God answers. So itong tatlo na ito ang ating pong pag-aaralan. Number 1 is pour out your pain to God honestly. Pour out your pain to God honestly. In verse chapter 1 to 11, makikita natin doon, si Hannah is not pretending to be fine. Hannah was in, ang tawag doon is a bitterness of soul. Yung kanyang kaluluwa sobrang paghihinagpis yung kanyang kaluluwa. She wept bitterly. Talagang makikita natin yung pagka-umiyak si Hannah. Talagang totoong-totoo siyang nananangis. She did not pray a polite, sanitized prayer, but wrestled with God, she bargained with God. So talaga nananalangin si Hannah kay Lord. Honestly, faithfully, nananalangin siya dahil gusto niyang ilabas yung kanyang nararamdaman sa ating Panginoon. Dahil makikita natin, from time to time, siguro pag nagtatagpo yung dalawa, si Hannah at saka si Penina, "Oy, Hannah, ikaw wala kang anak, wala kang karapatan." Talagang pinagsasabihan niya. At nakakarinig si Hannah ng mga masasakit na salita. Pero alam niyo si Hannah, hindi siya sumasagot sa kanyang asawa. Hindi niya nilalabanan. He went to God and he goes to Shiloh and prayed. Amen. She poured out her soul. Yung kanyang nararamdaman, talagang ibinuhos niya sa Panginoon. Talagang binulanas niya sa Panginoon. Lord, narito ako, Panginoon. Nakikita mo ang aking karamdaman, nakikita mo yung kalooban ko, nakikita mo kung paano ako pinapahiyan itong Penina na ito. Hindi ba? You know, the Hebrew word prayed here implies intercession. It wraps up in raw emotions. So makikita natin na she poured out her soul, which means it implies intercession. Lord, pakinggan mo naman ako. Di po ba? Makikita natin, she addresses God as a Lord of hosts. This is the first time in the Bible na makikita natin yung word na Lord of hosts. When we say the Lord of hosts, it means the commander of heaven's armies. So sa sinasabi ni Hannah, Lord, nag-a-appeal siya sa Panginoon. Lord, tulungan mo naman ako. Pinapahirapan ako.
sobra na yung nararamdaman ko, sobra na yung paghinagpis ko, sobra na yung hinanakit ko. So, she appeals to the God highest authority. You know, the original language, look on his affliction, means literally, see my misery. Look, tignan mo ang aking kalagayan. You know, Hannah is asking God to see what everyone else has overlooked. Baka ino-overlook mo na ako, Panginoon, baka hindi mo na nakikita yung kalagayan ko. Yeah, Panginoon, ito, narito ako, Panginoon. Tignan mo ako. Talagang lumapit siya sa Panginoon. And, you know, the word remember is about not forgetting. But, it's God acting on her behalf based on His covenant faithfulness. Kasi may covenant ang Panginoon in the people of Israel. In Psalms chapter 2, 62 verse 8, sabi niya, trust in Him at all times, O people. Pour out your heart before Him. God is our refuge for us. So makikita natin na pinakita ni Hannah na wala siyang ibang katiwala sa kanyang nararamdaman, sa kanyang nararanasan, oras-oras, araw-araw, sa kanyang prinuprovok sa kanya ni Hannah, that Hannah trusts God at all times. Pinagkatiwala niya, nagtitiwala siya, si Hannah nagtitiwala siya sa ating Panginoon at all times. Kaya nga sabi niya, i-pour out mo yung puso mo sa Kanya. God is our refuge. Amen. Siya ang refuge natin. Sa kabila ng ating paghihinagpis, sa kabila ng ating mga nararamdaman sa ating buhay, wala tayong ibang malapitan, kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. In Lamentation chapter 2 verse 19, sabi niya, pour out your heart like water before the presence of the Lord. Alam niyo, pag tayo yung nananalangin, hindi naman po yung mananalangin tayo yung mga sweet words, yung mga malalalim na salita. Ang gusto ng Panginoon, honest ka lang. Honest ka lang na manalangin. Sabihin mo sa Kanya kung ano yung nararamdaman mo. Sabihin mo sa Kanya, nang uupo, wala kang dapat itatago. Kasi ang Panginoon is a sovereign God. He is an almighty God. Alam niya yung nilalaman ng puso mo. Sabi nga ng Panginoon bago ka pa man lumapit sa Kanya, alam na niya yung gusto mong sabihin sa Kanya. Because God is a sovereign God. Amen. So, kapag tayo po ay mananalangin, sabihin natin yung buong buo, huwag tayong pipiliin natin yung mga panalangin natin. And Hannah prayed a raw and honest prayer. And it is biblical. Amen. Kaya po, pag nanalangin tayo, maikli man, kahit hindi mahaba, pero pagka ito ay nanggagaling out of our heart, mga kapatid, very honest ka sa Panginoon. At papakinggan tayo ng Panginoon. Amen. Lahat naman nakikinig ang Panginoon Hindi naman siya bingi para hindi tayo pakinggan ng ating mga panalangin. Pero sometimes, sabi nga doon, pagka wala tayong pagtitiwala sa Diyos, wala tayong pananampalataya sa Diyos, it's like your prayer banging on the wall and turn and bounce back. Ganun. Hindi makakarating sa langit. Or either nananalangin tayo, hindi siya makakarating sa langit because there are sins na mayroong mga kasalanan sa buhay natin. Kaya ang sabi nga ng prayer, kapag ikaw ay mananalangin, mag-offer ka sa iyong sarili, baka meron kang kaaway, siyempre, makipagkasundo ka muna. Di po ba? Kasi hindi rin papakinggan tayo ng Diyos kung merong mga, sin, mga kasalanan sa puso natin na hindi natin maibigay kay Lord. Amen? So, imagine mga kapatid, kung meron tayong tinatawag na balon na punong-puno ng tubig, di po ba?
balon na punong-puno ng tubig. Siyempre, pagka middle mo lang yan at pinok mo doon sa balon, mag-explode. Di ba? Mag-explode. That's it what happened, we suppress our pain. Kapag pinipigilan natin yung mga sakit na nararamdaman natin. Kaya dapat, mga kapatid, when we pray to God, kapag meron tayong mga nararamdaman o meron tayong kasakitan sa buhay natin, mga kapatid, ibigay natin lahat sa Panginoon. Honestly, you pray to God. And if that's happened, mga kapatid, yung balon na yon, kapag ito ay unti-unti mong binuksan, the water flows out on a controlled stream. So, dahan-dahan. Hannah did not suppress her pain and emotion. Makita natin na she took it, the only one who could handle it. Talagang si Hannah, nung siya ay araw-araw, he was tormented, he was distressed, he was provoked by Penina. Mga kapatid, yung kanyang emotion, yung kanyang pain na kanyang nararamdaman ay kanyang ibinigay sa Panginoon sapagkat walang ibang makakapaghawak, makakapag-handle ng mga sitwasyon na yon kundi ang ating Diyos na buhay. Si Another their soul before God. Talagang, Lord, narito ako, Panginoon. Binuksan niya yung puso niya sa Panginoon. She did not worry being an eloquent. Lord, hindi naman ako eloquent magsalita. She worried about being honest. Honest lang siya. Talagang, Lord, wala akong anak. Hindi mo ako pinagkalooban ng isang anak. Alam niya yun, because God closed the womb of Hannah. Pero makikita natin, mga kapatid, na in the book of Kings, may plano pala ang Diyos sa buhay ni Hannah through Samuel. At the perfect time, perfect will ng Panginoon, mga kapatid, ay pinagkalooban siya ng isang anak. Amen. You know, in our society, well, fertility, infertility ay isang malaking problema rin sa isang mag-asawa dito. Siyempre, gusto natin, mga lalaki, gusto natin magkaroon ng anak. Siyempre, hindi po ba? Gusto natin patunayan na tayo ay lalaki. Sometimes may problema ang mga lalaki, sometimes may problema ang babae sa infertility. But in case of Hannah, mga kapatid, ang problema niya talaga si Hannah may infertility, si Elkanah nagkaroon na siya ng anak sa ibang babae. So my brothers and sisters, naalala ko yung aking pamangkin, si Libo, si Erika, Edria. Si Edria, he was praying, longing for a kid, a child. They were married for several years. Talagang how many years na married na sila, pero well, hindi pa sila pinagkakalooban ng isang supling, isang anak. And lately lang, mga kapatid, last month, 2 months ago, nakita ko sa Facebook, nakita ko nag-praise God siya. At yung nga, pinakita niya yung parang, ang tawag dito, sa doktor na meron ng bata sa loob ng kanyang sinapupunan. And sabi nga niya, si Edria, I was praying for a long time to have a kid. Amen. So, you know, my brothers and sisters, lahat po ay plano yan ng Diyos. Kaya nga, ipagkatiwala natin lahat kung ano man yung plano ng Diyos sa buhay natin. So in the case of Hannah, yung salitang suppress generally used for restraining, holding back as our emotions and urges of action or pigilin, di po ba? Suppress, isusuppress mo. Pero si Hannah, he openly tell to the Lord kung ano man yung nangyayari sa buhay niya. So, in our application, what are you holding back from God right now? Ano yung mga bagay na sa buhay natin na nabuhol upang hindi natin
mailapit sa Panginoon, upang hindi natin maipag-pray sa Panginoon. Amen? Maaari bang problema sa family, disappointment sa family, o meron kang dinaramdam na hindi mo masabi sa Panginoon. Well, you know, my brothers and sisters, you pray to God, you will find a quiet place. Pwede kang mag-pray kahit saan, pwede ka sa sasakyan, pwede ka sa room mo, pwede ka sa park, and sabihin mo sa Diyos, make out loud kung ano yung nararamdaman mo. Amen. Sabihin mo sa Kanya, Lord, nahirapan ako. Lord, may problema kami. Lord, meron kaming hindi inaasahan na problema. Lord, kakasakit ang aking anak. So, tell Him na hindi mo na alam yung gagawin mo hindi mo na alam yung gagawin mo sa buhay mo. Do not filter your pain. You can handle your honesty. Honesty is honesty is the best policy. Amen. But Hannah did not stop pouring out her pain. She did something radical. Amen. Okay, point number 2. Trust God with the outcome. Okay. In verse 12, sabi nga doon, basahin ko na sa Tagalog. Okay. Hannah answered, sa verse 12 muna tayo. In verse 12, balik tayo doon sa verse 9 muna. Tumindig si Ana pagkatapos na sila'y makakain at makainom sa Shiloh. Noon si Eli ay pare na nakaupuan na sa upuan sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo. So itong Shiloh na ito, dito nila itinayo yung tabernacle. During that time, hindi pa itinatayo yung church ng Jerusalem. So ang ginagawa nila ay kung saan sa isang lugar ay kanilang inilalagay yung tabernacle. Tabernacle is like a tent. Para po itong tent. So yung panahon na yon, yung tabernacle na yon ay nandun yung sa Shiloh. So makikita natin na it's about 15 miles away sa bahay ni na Elkanah. So it took them 2 or 3 days sa kanilang paglalakbay patungo sa Shiloh to offer a sacrifice of peace. So yearly, dito hindi yung sacrifice of sin ang ginagawa nila. It's like a fiesta. It's like a fiesta. So ang ginagawa nila yearly, taon-taon, ay pumupunta sila sa Shiloh at nag-o-offer sila ng peace offering. At dito makikita natin na dito sa peace offering na ito ay may tatlong animals na ino-offer nila. One for the high priest, one for the priest, and one for themselves. So, yung pangatlo na yon ay kanilang parang magkakaroon sila ng isang salo-salo sa pamilya. So, sabi nga, si Elkanah, binigyan niya yung asawa niya si Penina ng portion ng kanilang mga peace offering. At si Hannah naman ay binigyan siya ng double portion ng mga sacrifices na yon. So habang sila po ay kumakain, mga kapatid, makikita natin dito na habang sila po ay kumakain at sila nga po ay nalasing, sabi nga doon, si Hannah ay pumunta sa templo. At sabi nga doon,
noon ay naroon si Eli. Si Eli ay isang high priest na siyang namamahala doon sa tabernacle ng Shiloh. At naroon siya at nakaupo. At doon ay si Ana ay labis na nababagabag at nananalangin. Ang sabi niya, siya'y gumawa ng ganitong panata. She make a vow before God. At ang sabi niya, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titignan ang aking pagdurusa, ang iyong lingkod, alalahanin ako at hindi kakalimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkalooban ng lingkod na anak na lalaki, aking ibibigay isa sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. So makikita natin na Hannah made a vow before God. Amen. Lord, pwede ba? Sabi niya, pagkalooban mo ako ng isang anak. At kung pagkakalooban mo ako, Panginoon, isang anak, ibibigay ko sa iyo, Panginoon, bilang lingkod na anak sa aking mga anak. At ibibigay ko siya sa iyo, Panginoon, sa araw ng kanyang buhay. So, he made a vow, ang sabi niya doon, at walang pang-ahit sa daraan ng kanyang ulo. Ibig sabihin ko, mga kapatid, it's a Nazarite vow. Alam niyo po yung Nazarite vow, kapag meron kang panata, yung panahon na yun, pag Nazarite vow, may tatlong bagay na makikita natin kung magkakaroon ka ng panata ng Nazarite vow. Kaya kung maalala po ninyo sino ba itong malakas, si Samson. Mula nung kanyang pagkabata ay he was a Nazarite. So kapag Nazarite, pag sinabing Nazarite ay tatlong bagay na makikita natin. Hindi siya magpapagupit ng kanyang buhok. Pangalawa ay hindi siya pwedeng uminom ng anumang grapevine. Maaaring ito ay makakalasing o ano paman. At ang pangatlo ay hindi siya pwedeng lumapit sa mga patay o anumang mga dead, even dead animals. So yun yung Nazarite vow. So sabi niya, Panginoon, ibibigay ko sa iyo itong anak ko na ito kung papagkalooban mo ako. You know, merong pagkakaiba si Samuel, mga kapatid, hindi pa siya pinapanganak, ay pinangatan na ni Hannah na gawin siyang maging isang Nazarite. Samantalang itong sino ba itong malakas? Si Samson, pagkabata pa lang ay binigay na siya kay Lord being a Nazarite. Amen. So, habang siya'y patuloy na nanalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Ayun, nakatingin si Eli, ang ginagawa nitong si Hannah na to? Sabi niya, pinagmamasdan niya, tinitignan niya. And sabi niya, si Hannah ay tahimik na nanalangin, tanging ang kanyang mga labi ay gumagalaw. So, nakikita natin, gumagalaw lang yung mga labi, wala kang maririnig sa kanya. Very silent yung kanyang pananalangin. At ang sabi niya, ang sabi ni Eli, kaya't inikala ni Eli na siya ay lasing. Siyempre, alam natin na pagkatapos kasi ng mga celebrations na yon, nagkakaroon ng inuman, parang alam mo, parang yearly celebration, parang Christmas party, or any celebrations, birthday party, or marriage party, mga ganyan. So, kakaroon sila ng mga inom-inuman. So, pagkakalam ni Eli, lasing si Hannah. So, sabi ni Hannah, sabi ni Eli, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak, sabi niya. Sabi niya, pinagbintangan pa nga siyang lasinggera, si Hannah. Pero ang sabi ni Hannah, Panginoon, lubhang, kahit sinabi, sumagot si Hannah, hindi Panginoon ko, ako'y isang babaeng naguguluhan. Hindi ako nakakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon.
So sabi ni Hannah, since si Eli is a high priest, siyempre, nire-respeto niya si Eli being a high priest. Panginoon, sabi niya, hindi ako lasing, hindi nga ako umiinom, naguguluhan lamang ako sa aking sarili, nababalisa ako, sabi niya. Ang iyong lingkod ay nababalisa. Ako'y nagsasalita mula sa aking malaking pagkalisa at pagkayamot. So my brothers and sisters, makikita natin dito yung transformation ni Hannah na nung siya ay nananalangin. Notice the transformation. She goes from a bitter weeping to a peaceful face. Amen. So makita natin nung nananalangin si Hannah sa ating Panginoon, Lord, pwede ba pagkalooban mo ako ng isang anak at ang aking anak na ito ibibigay ko sa iyo, ipaglilingkod ko sa iyo habang buhay, habang siya nabubuhay, sabi ni Hannah. And after that, mga kapatid, nakita nga ni Eli na, uy, Hannah, lasing ka ata. Sabi niya, ma, hindi po, hindi nga ako umiinom. Nabibigitan lubha lang ako at nayayap na pagkayamot ng aking sarili. At ang sabi nga ni Eli, kumayo kang payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ang Diyos ng Israel ang kahilingan na itinutulog mo sa Kanya. And then in verse 80, ang sinabi niya, makakatagpunawa ang iyong lingkod ng biyaya ng iyong Panginoon sa gayon magpatuloy sa kanyang lakad at babae. Ang babae at kumain at ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. Amen. Pagkatapos po siyang nanalangin sa Panginoon at kanyang idinulog yung kanyang nararamdaman, yung kanyang pagkayamot, yung kanyang pagkabalisa. After that, mga kapatid, there was a transformation on her face. Wala na sa kanya yung pagkabalisa. Wala na sa kanya yung nararamdaman na sakit na kanyang narinig sa kanyang kay Penina. Yung mga pagkatatwa, yung mga pagsasalita ng mabibigat, malalalim na salita. At ang sabi dito ay siya na po ang mukha na ay hindi na malungkot. Her face, sabi niya, become a peaceful face. Why? Nirelease na niya yung kanyang burden. Amen. Nirelease na niya yung kanyang mga sakit na nararamdaman sa kanyang buhay. You know, my brothers and sisters, si Hannah, she prayed to God. She gave it to God. And trust to God with the result. Bagamat hindi niya nakita kaagad yung katugunan ng Panginoon, he did not stop from being sad, mga kapatid. Alam nyo, nawala na sa kanya yung mga pagkukutya ni Penina. Nawala na sa kanya yung paghihinagpis. Wala na sa kanya yung paghihirap sa kanyang kalooban. Because he released his burden to God. Amen. My brothers and sisters, at makita natin doon na she heard a word of blessing from Eli. Anong sabi niya dito? Kumayo kang payapa at ipagkaloob nawa sa iyo ang Diyos ng Israel ang kahilingan na idinudulog mo sa Kanya. Amen. Kumayapa ka at nawa ay ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang iyong mga kahilingan. And you know, ang sabi ni Hannah, she chose to believe the word of Eli. At ang sabi niya, makakapagpunawa ang iyong lingkod ng biyaya mula sa Panginoon. Amen. The Hebrew word for her face was no longer sad, mga kapatid. Suggests that her sadness literally left her countenance. So he changed her mood from emotional state before the answer came, mga kapatid. Tingnan natin yung mood ni Hannah.
from a provoking girl, from mistress, from distress, into her emotional state. Makita natin na nagbago yung kanyang pag-uugali, nagbago yung kanyang pananaw. Mula nung siya ay nag-pray sa ating Panginoong Diyos. Amen. Faith that changes emotional state before the change has come. Mga kapatid, kung minsan meron tayong mga dinaramdam sa buhay natin, meron tayong mga problema, ang sabi na ng Bible, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God will surpasses all understanding, will guard your heart and mind in Jesus Christ. Amen. In 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi niya, pagkatiwala mo yung mga nararamdaman mo, yung mga kabigatan sa buhay mo. Bakit hindi natin ibigay sa Diyos? At yan ang ginawa ni Hannah. Amen. Ginawa ni Hannah yan. Binigay niya lahat sa Diyos. Because he was being honest. In Psalms chapter 30 verse 5, sabi niya, weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning. Amen. Makikita mo, kaya nga, there was a joy in the face of Hannah. Hannah's morning had not yet dawned, but she already had a joy. Naroon na siya ng nagalakan sa puso niya. Dahil nawala yung tinik, nawala yung mga kabigatan niya. He was overjoyed, mga kapatid. But, God changed him. Changed her. One time, siyempre, kami ni Mrs. minsan nagka-travel kami sa ibang bansa. Minsan ay dala-dala po namin yung mga hand luggage namin, dito ba? Pagka nagka-travel kami, hand luggage ka. Siyempre, doon sa airport, pagdating mo doon, doon sa gate, ay ibibigay mo yung hand luggage mo. Dito ba? Yung mga luggage mo. And, tinitignan na namin kung saan papunta yung luggage namin. Minsan dumadaan sa, parang yung dinadaan nila sa conveyor, binabagsak nila doon, and then, kung saan na lang mawawala, di mo na alam kung nasaan yung luggage na yon. Siyempre, hindi ka mag-worry dahil alam mo na yung luggage mo, alam mo na papasok doon doon sa sasakyan. At pagdating mo doon sa kabilang airport, alam mo rin na makikita mo yung luggage mo pagdating doon sa exit. Pag nilalabas na nila yung luggage mo, di ba? Makikita mo na. May palatandaan si Mrs. Meron siyang ribbon. Nilalagay niya sa ribbon. Kasi sometimes merong mga magkamukha na luggage. So baka mamaya maiba yung kuha mo doon sa conveyor na yun. So si Zenny naglalagay siya ng ribbon para alam niya kung kanya yung luggage na yun. The point is, bagamat kinuha yung luggage niya at hindi na niya alam kung saan papunta, hindi siya nag-worry dahil alam niya, at the other side of the airport ay makukuha niya yung luggage niya na yon. Amen. So, ganun din po ang ginawa ni Hannah, mga kapatid. Well, si Hannah, hindi siya nag-worry. Bagamat nag-worry siya na, siyempre wala siyang anak, yung kanyang nararamdaman, hindi siya nag-worry na yung kanyang bahaw ay tutugunin siya ng Panginoon. And this is what Hannah did. Worrying is pointless. Pagka nag-worry, walang magiging mangyayari sa buhay natin. Kaya nga, sabi nga doon ang worry ay hindi naman nakakapagdagdag ng buhay ng isang tao. Di po ba? So,
after nang siya ay lumabas sa tabernacle, sa Shiloh, mga kapatid, she walked away empty-handed but free. She trusted God with her lives. Yung mga kanyang mga dala-dala. Ito po ay tinugunan ng Panginoon sa buhay. You know, my brothers and sisters, have you prayed about something for months or years? Many years na hanggang ngayon hindi ka pa sinasagot ng Panginoon. And you still feel na parang feeling mo, Lord, dinirinig mo ba yung panalangin ko? Lord, araw-araw, every Sunday, pinapanalangin ko, pero parang hindi mo ako pinakinggan. Parang hindi mo dinirinig yung aking mga panalangin. So, my brothers and sisters, just like Hannah, he gave everything to God. Mga kapatid, if you have not released yung mga situations na yun sa buhay mo, sabi nga doon, it is a sign that you have not fully given to God. Hindi mo pa binibigay ng buo-buo yung buhay mo sa Panginoon. Maaring today, you can release yung mga bagay na yun. Sometimes ginagawa natin every Wednesday, meron tayong mga prayer requests. Nakikita natin doon sa computer natin, pinapanalangin natin yung mga prayer requests natin. Sometimes God answers those prayer requests, sometimes not. It has a much more better na solution. But we are continuing to pray doon sa mga request na yun. Amen. Ngayon, yung mga panalangin natin, kung gusto mo, pwede mo rin ilagay sa computer. Kasi you want to open up, magiging honest ka. Kasi sila pinapanalangin natin, pero hindi natin pinapanalangin yung mga pangailangan natin. Hindi natin sinasabi sa ano. Kasi ayaw nating marinig. Ayaw nating makita yung mga panalangin natin, yung gusto nating request. Di po ba? Kaya po, mga kapatid, sabihin natin, Lord, this is yours. Lahat sa iyo ito, Panginoon. Every time you worry returns, remind yourself that it's in God's hands now. Di po ba? Para po bang may problema ka. Meron kang nararamdaman. Magbigay mo kayo, Panginoon. Lord, ito, Panginoon. Babato mo na sa iyo, ikaw na bahala. Pag wala na sa iyo, nandito mo kay Lord, siya nang balang dumiskante sa buhay mo. So, Hannah poured out her pain. Talagang binuhos niya yung kanyang sakit, yung kanyang nararamdaman. At siya ay nagtiwala sa Diyos sa anumang bagay na magiging resulta ng kanyang mga panalangin. But Hannah did not stop there. Diba? Ang point 3 natin, keep your promises when God answered. In chapter 1, verse 24 and 28, and when he had weaned him, ayan, tinugon ng Panginoon yung panalangin. At nagkaroon na siya ng anak at tinawag na Samuel. And she brought him to the house of the Lord at Shiloh. And the child was young, and she said, "O my Lord, as you live, my Lord, I am the woman who was standing here in your presence, praying to the Lord. For this child I prayed, and the Lord has granted my petition that I made it him. Therefore, I led him to the Lord as long as he lived. He is a led to the Lord." Yung salitang led him to the Lord, or yung Arabic name Shaul, is a word Samuel, which means God heard. God heard. And Hannah, yung sinabi niyang, I asked him, and God heard me, now I give him back. His testimony is built on God's faithfulness. Kita natin si Hannah, yung kanyang
tinugon ng Panginoon yung kanyang mga panalangin. At she made a promise. Pinamis niya, Lord, bibigay ko sa iyo to, being a Nazarite. Wow. You know, in Ecclesiastes chapter 5, verse 4 and 5, when you bow about to God, kapag ka meron kang panata sa Panginoon, do not delay paying it, for He has no pleasure in fools. Pay what you vow. Hannah was a woman of her word. Amen. Bagamat nag-iisa siyang anak, sabi niya, Lord, pwede, kung ako siguro, hindi ko ibibigay. Kasi kaisa-isa kong anak, ibibigay ko pa kay Lord. Pero, si Hannah was a woman of her word. Meron siyang isang salita. At, when he made a vow, Panginoon, sabi niya, ibibigay ko sa iyo para sa iyo, Panginoon. Kaya nga, makita natin Ecclesiastes, when you bow about to God, do not delay paying it. Amen. For He has no pleasures in food. In Genesis chapter 28, verse 22 and 20, Jacob also made a vow to God and kept it. Nagkaroon siya ng panata. Vows matters to God. Amen. You know, ito, sometimes meron tayong mga panata sa Panginoon. Lord, sana pagkalooban mo ako ng trabaho at magkakalaw ako sa iyo, bibigay ko sa iyo yung, you know, aking financial, tutulungan ko ang church. Anong nagkaroon ka na ng trabaho, nawala na yung vow mo sa Panginoon. Maalala ko tuloy yung isang istorya na Panginoon, sabi niya, tulungan mo ako, Panginoon, na magkaroon ng trabaho. So, nagkaroon siya ng trabaho, binigyan siya ng Panginoon ng trabaho, at nagkaroon siya ng sweldo. At ang sabi niya, nagkaroon siya ng sweldo, Panginoon, sabi niya, itong sweldo ko na to, yung kasampung bahagi, bibigay ko sa iyo, Panginoon. So, nagkaroon siya ng sweldo ng 15,000. At binigay naman niya sa Panginoon. Eh dahil itong tao na ito ay masipag, matalino, magaling, ay in-upgrade siya ng kumpanya. At ginawa siyang supervisor. At tumaas yung kanyang sweldo. Sabi niya, nagpasalamat siya sa Diyos. Panginoon, salamat at binigyan mo ko ng isang magandang pwesto. So, Lord, kung sweldo ko na ito, bibigay ko in 10% sa Panginoon. So, nagkaroon siya ng parata. So, okay naman, bibigay siya. And then, after that, sa tagal-tagal na niyang kumpanya, ginawa siyang isang manager. At tumaas din po yung kanyang sweldo. Siguro from 30,000, naging 100,000 ang sweldo niya. So, nung naging 100,000 yung sweldo niya, nag-isip siya tuloy. Ano kaya? Paginoon 100,000, 10,000 yung bibigay ko sa church. Sabi naman, ang laki na nito Sabi niya, laki na nitong 10,000. So, nangyari mga kapatid, hindi na niya ginawa yung vow niya sa Panginoon. Nalalakihan na siya doon sa 10,000 na ibibigay niya sa church. Pero yun ang panata niya. So, Panginoon, pagkaluban mo ko ng trabaho, yung 10% bibigay ko kay Panginoon. So, nung malaki na yung sweldo niya, sabi niya, malaki na yung 10,000 na bibigay ko. Malaking bagay na yun. Pero hindi na iniisip na meron pa siyang 90,000 na may iwan sa kanya. So, my brothers and sisters, ang nangyari po mga kapatid ay nanalangin muli siya sa Panginoon. Sinagot siya ng Panginoon. Ngayon, dahil hindi mo sinunod yung panata mo, tatanggalin kita sa trabaho. So, nangyari mga kapatid, from being a supervisor to manager, tinanggal siya sa trabaho. Nawalan siya tuloy ng kita. Wala siya ng trabaho. Kaya nga sabi niya, for he has no pleasure in fools. So,
pag tayo ay nagkaroon ng, anata, vow sa Panginoon, we make a promise. Amen. Today, alam naman natin, meron tayong vow na ginawa tungkol sa ating church. Wala na, nagiging stagnant na ata, nawawala na yung vow natin sa pagpapatayo ng church natin. Amen. So God answered. Nung si Hannah ay nananalangin, Hannah conceived and gave birth to Samuel. It is the true test of faith of Hannah. Did she keep her vow? Yes. She promised to God, if you give me a son, I will give him back to you. Pwede niyang sabihin, Lord, hindi naman Lord eh. I didn't mean na literally na bibigay ko sa'yo, ubo-ubo kay Samuel sa'yo. Hindi. She kept his promise. And after winning, pag sinabing winning 2 or 3 years old yung bata, she took Samuel to the temple and left him with Eli. Dinala niya si Samuel doon sa templo, sa tabernacle, at iniwan nila doon. Select him means to ask or to dedicate. So, during that time, ay dinedicate na si Samuel to the Lord for his entire life. She gave back to God the very thing. You know, imagine, mga kapatid, minsan tayo po ay nagkakaroon ng financial problem. Minsan, hinihingi tayo ng tulong sa ating mga kaibigan, ating mga relatives natin. Kuya, baka pwede mo naman akong pairaman ng, 10,000. Babayaran lang kung tubig, kuryente dito. And hindi, babayaran ko naman after a month, babayaran ko yung hiniram ko sa iyo. Sometimes, passes month, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, nakakalimutan na natin na meron pala tayong pinag-usapan. Well, meron kang money, pero huwag mo na bayaran kasi meron pa akong mga pagkakailangan eh. Meron pa akong mga ibang expenses. Yun mga ibang iniisip mo iba. It's sometimes napakahirap magbayad sa mga utang, lalo na kahit may pera ka, ayaw mo pa rin bayaran. It's something to keep the money and pay your friend later. Sometimes, kaya na mahirap mangutang. Pag nangutang ka, kung mag-promise ka na itong buwan na ito, babayaran kita. Or else, mga kapatid, masisira yung relationship ninyo. Kasi yung pinag-usapan ninyo nasira, hindi ka agad nagkaroon ng yung promise mo ay hindi nakukuha. But Hannah's obedience stirred and answered prayer into a long testimony. She did not cling to the gift. Bagamat, pinagkalooban siya, binigyan siya ng anak. Seek lang it to the giver. Binigay niya po doon sa nagbigay sa kanya. Sa buhay natin, meron tayong prinamis sa Panginoon na maaaring in your desperation, meron tayong hinihingi kay Lord. Do you keep yung promise na yun? Sometimes, Lord, if you heal me, pag pinagaling mo ako, Panginoon, magsaserve ako sa iyo, Lord. Di mo ba? Meron tayong mga ganong mga sitwasyon na, Lord, pagka sinulot ang problema namin, Lord, every Sunday nandito ako sa church. O Lord, mag-aaral ako ng Bible study and I will lead a small group. Or, Lord,
Labis-labis ang aking financial, magbibigay ako sa iyo, Lord. Generously. Ano man pangailangan, Lord, I will give it generously. You know, sometimes, take one step to fulfill the vow. Write it down. Tell someone and do not delay. Sapagkat ang Diyos, yung kanyang promises ay hindi naman nabubura. Keep your trust in the Lord. Amen? So in the long run, makikita natin kay Hannah, at the end of the story, Hannah story does not end in someone in the temple. It ends with a song. It ends with a praise and worship. Makikita natin doon sa last chapter, last verse. So, this is what the story of Hannah is. Ano ang mga matutulog po natin about the prayer of Hannah? Number one is pour out your pain honestly. Bigay mo sa Panginoon. Very honest ka. Huwag kang magtatago. Lord, ito talaga yung nararamdaman ko. And God will handle yung raw emotions mo. Kaya niyang i-handle ng emotions mo ng ating Panginoon. Number two is trust God with the outcome. Pagkatiwala mo sa Diyos, anuman yung resulta ng mga panalangin mo kay Lord. Peace comes before an answer. Amen. Pagka nanalangin ka sa Panginoon, nawalan ka ng tinik, nawalan ka ng kabigatan sa Panginoon, magkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos. Amen. Keep your promises when God answers. Amen. Kapag yung mga panalangin mo sinagot ng Diyos, tugunin mo naman yung promise mo sa Kanya. Di po ba? Faithfulness follows blessing. Faithfulness follows blessing. So today, my brothers and sisters, what is your somewhere? What is one thing you have been praying for that seems impossible? Ano ba yung mga gusto mong pinapanalangin na napaka-imposible? But Hannah, sabi nga doon, Hannah's God is also our God. Amen. Kung Diyos ni Hannah and Diyos niya, Diyos din natin siya. Amen po ba? He is the same, yesterday and tomorrow. He is the Lord of hosts. Nakikita niya yung tears mo, nakikita niya yung, nararamdaman niya yung emotions mo. Yung pag-iyak mo, nakikita yan ng Lord. And He is faithful to answer. And when He does, you will be faithful to give it back to Him. Amen. You will be faithful to give it back to Him. God is not silent when you wept. He is working while you wait. Amen. It is also about patience, perseverance. So my closing prayer today, mga kapatid, maybe we come to you like Hannah did. Maaaring kagaya tayo ni Hannah, broken heart, desperate heart, but he was an honest woman. Nakikita natin yung tears ni Hannah. Nakikita na narinig natin yung cry ni Hannah. Today we release our burden to God. At bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating pagtitiwala sa Diyos. Amen.
in the Old Testament and in the New Testament, ang sabi doon, bigyan ko lang kayo, in Jesus' time, in Mark chapter 11, verse 22 and 24, sabi doon, then Jesus said to his disciples, have faith in God. Amen. Do not doubt. When you pray to God, at kung meron kang pag-aalilangan, di yan sasagutin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, I tell you the truth, you can say to this mountain, you may be lifted up and thrown into the sea, and it will happen. But if you must really believe it in your heart, and no doubt in your heart, it will happen. Sabi niya, verse 20, I tell you, you can pray anything, and if you believe that if you have received it, it will be yours. Amen. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. You can pray for anything. Ano ba yung panalangin natin? If you believe that you have received it, it will be yours. Amen. Eh, maalala natin yung isang istorya kung saan, I think, where Jesus went to Bethany, nakakita siya ng isang fig tree, medyo gutom siya, nagugutom siya, and then tinignan niya, meron kayong prutas nito. So nakita niya puro leaves. So, the next morning, sabi niya, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. And he noticed a fig tree in a full leaf little way off. So he went to see if they could find any fig. But there was only leaves because it was too early in the season for fruit. Pero sabi ng Panginoon Jesus, may no one ever eat your fruit again. And the disciple heard him and said, Amen. So, when we pray without doubting, God is pleased wherever we pray with faith. Nalulugod ang Panginoon kapag tayo ay nananalangin na may pagtitiwala sa Kanya. In Hebrew chapter 11 verse 6, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants come to Him must believe that God exists and that He reward for those who sincerely seek Him. Pag lumapit tayo sa Diyos, can we really move? Sabi nga doon, can we really move mountains? Yes, we can. These are impossible, but we can. Sabi nga doon, we can with faith. If you don't believe, you cannot expect anything to receive from God. Pagka wala kang pagtitiwala, wala kang mapapalaan kahit anong panalangin mo sa Diyos. Kaya nga in James chapter 1 verse 6 and 7, when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not wait. For a person with a divided loyalty is unsettled as a wave at the sea is blown tossed and by the wind. Such people do not expect anything to receive from the Lord. Yung kanyang pananampalataya parang alon, sabi niya. So, doubting is also the same as insulting God. Amen. So what we should do? We need to overcome the mountain of doubt. Amen. Before praying, we need to cast out some mountains that need to be overcome. The mountain of doubt. Yung kawalan ka ng kawalan ng pagtitiwala mo sa Panginoon. We need to believe that God will hear us whenever we pray. Pagka nanalangin tayo, naniniwala tayo na pinapakinggan yung ating mga kahilingan sa Panginoon. We need to believe that we are actually talking to God. Kapag tayo nag-pray, alam natin na prayer is communication with God. Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Kaya nga, sabi nga doon, sabi ng Panginoon Jesus, when you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly. Amen. Pinapakita nila, doon nanalangin sila, doon sila sa street corner. Sabi niya, they already give the Lord the reward. And when you pray, sabi niya, go for yourself, shut the door behind you, and pray for the Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. Amen. Pwede kang manalangin, punta ka sa kwarto mo, manalangin ka sa Panginoon, you and God, naririnig niya, and your Father who sees everything.
Kaya napakahalaga yung pananalangin natin yung Father. Diba? Saan tayo nanalangin? Through the Father. The Father, in Greek word is Abba. Diba? Abba. A-B-A-A. Abba. And yung word na Abba na yon is something like means you trust God, you have that kind of relationship, we have that kind of deeper relationship with our Lord. Amen. Kaya pagka tayo nanalangin, Abba, Father. And also, pag tayo nanalangin din, why do we use in the name of Jesus? Because in the name of Jesus, He's our mediator. Amen. Hindi ka pwedeng dumirekta sa kay God. There is a mediator, which is our Lord Jesus Christ. He was sitting at the right hand of the Father. Kapag tayo nanalangin, ang Holy Spirit is sending us our prayer to Jesus Christ, and Jesus Christ mediates through our God the Father. Amen. So, yun po. Pag tayo nanalangin tayo, ang audience natin walang iba kundi ang Diyos. Not the people around us. Well, number 2 is also, titignan natin pag tayo nanalangin kasi hindi rin tayo papakinggan ng Diyos. We need to overcome the mountain of pride. Sometimes, we need to impress ourselves. Oh, galing manalangin, di ba? Wow, sobrang, ang mga word niya talagang very eloquent. Sometimes we impress others. That's already a pride. Amen. It doesn't matter kung yung panalangin mo, very impressive. Ang importante is our heart, yung puso mo. Ano ba? Importante yung puso mo. Sometimes, very impressive na yung panalangin mo, pero wala ka naman. Actually, you are far away from God. Amen. Kaya nga, pag tayo nanalangin, bagaman kung sometimes hindi natin ma-express yung word na gusto natin sabihin, but God knows what's inside in your heart. Amen? So my brothers and sisters, diyan po tayo magtatapos about the book of Samuel. Sana po ay napagpala po tayo sa salita ng Diyos. Sana po ay na-encourage po kayo. Naging buhay na salita ang Word of God, Word of Truth sa buhay natin. At hindi lamang napakinggan natin, kundi we will also experience this kind of like Hannah's experience niya sa ating Panginoon. Amen? Amen. Meron tayong mga saloobin. Tell Him to God, honestly. Maging honest ka sa iyong mga prayer kay God. And surely God hear us and answer us. Definitely. Amen. So, sana po, iwanan po kayo kung book na ito, the book of Hannah, and the 1 Samuel chapter 1 verse 20, naglahat po tayo ay napapala. Purihin ng Panginoon, praise God. We have to